Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang horror, sci-fi film na tinatawag na Frankenstein. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Dennis Cano, Dark Nero, Jaula Millers Lascuna, Agsalog Family from Isabela, Angelica Maglapay from Anafunan Echague Isabela, Prince Zian Aculan from San Jose del Monte Bulacan, April Dasig from Dasmariñas Cavite, Burugu Tais Bugoy Tagoys from Pampanga, Florendo Omayan from Piodoran Albay, J. Ian from Trece Martires, Jaser Siroca from Zamboanga City, Judith Kingson from Metro Manila, Redon Asia from Dampe Pangasinan, Russell Dradan from Alcala Pangasinan, Sonjek Togi from Southern Leyte, Tintin Daulong from Bacolod City, Tres Baguitos 203 Underground from Pateros, at Valiri Serrano from Batangas City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Noong 1957, sa North Pole, isang barko ang naipit sa yelo. Sinabi ni Captain Anderson sa kanyang crew na simulan nilang basagin ang yelo sa paligid ng barko, umaasang makakatulong ito para mailipat nila ito. Pagkalipas ng ilang oras ng trabaho, tinawag ng doktor ng barko si Anderson upang magbigay ng babala na may nakita siyang apoy sa malayo. Lumabas si Anderson kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan upang imbestigahan ito at sa huli ay nakatagpo sila ng dugo na nakakalat sa yelo. Nang mas malapitan nilang tingnan, nakita nila ang isang sugatang lalaki na nagngangalang Victor. Habang sinusubukan ng grupo na tulungan siya, nakarinig sila ng nakakatakot na ungol malapit. Nataranta ang lahat, kaya dinala nila si Victor pabalik sa barko bago kinuha ang kanilang mga baril. Di nagtagal, nakita ng crew ang isang kakilakilabot na nilalang na papalapit sa kanila. Agad silang nagbukas ng apoy. Ngunit walang epekto ang mga bala. Naabot ng nilalang ang barko at sinimulang atakihin ang mga lalaki, pinabagsak sila ng walang kahirap-hirap. Umakyat ito sa barko at sinabi na ibigay sa kanila si Victor. Tumanggi ang crew, kaya muling nakipaglaban ang nilalang, at isa-isa nilang nabagsak. Kinuha ni Anderson ang kanyang shotgun at pinaputok ito, sa wakas ay tamaan ang nilalang ng sapat para mahulog ito mula sa barko. Ngunit buhay pa rin ito, kaya dali-dali nilang inangat ang hagdan upang hindi ito makapasok muli. Galit na galit, sinimulan ng nilalang na itulak ang barko, na unti-unting nagiging delikado ang pagtilt nito. Muli, pinaputok ni Anderson, at sa pagkakataong ito tinutukan niya ang yelo sa ilalim ng mga paa ng nilalang, na nagdulot ng pagbagsak nito sa yelo. Mabilis itong lumubog sa nagyelong tubig. Ilang sandali lamang, ginagamot ng doktor ng barko ang mga sugat ng kanilang bisita. Binalaan sila ni Victor na babalik ang nilalang dahil hindi ito mamamatay at papatayin nito ang lahat ng susubukang pigilan siya. Inamin din niya na siya ang lumikha ng nilalang, kaya kapag bumalik ito, gusto niyang ibigay ni Anderson si Victor. Sinimulan niya ang kwento kung paano nagsimula ang lahat. Anak si Victor ng kilalang Cirujano na si Leupold, na nagpakasal sa kanyang ina para lamang sa kayamanan nito. Hindi madalas nasa bahay si Leupold, ngunit kapag naruroon siya, sobrang kontrolado niya hanggang pinipilit niyang kumain ang asawa kapag sinabi niya. Madalas na nag-aaway ang mga magulang ni Victor tungkol sa pera at sa kanya, na lagi namang kinatatakutan ang batang si Victor. Pagkatapos ng mga away, pinapalubag niya ang kanyang umiiyak na ina at napagtatanto niyang galit sa kanila ang kanyang ama. Tinuruan ni Leupold si Victor ng lahat ng alam niya sa medisina at madalas siyang sinusubok. Kapag mali ang sagot ng bata, binabato siya ni Leupold gamit ang isang pamalo. Isang araw, nanganak ang ina ni Victor at sobrang damyugo. Agad na tumulong si Leupold sa panganganak, at isinilang ang sanggol na malusog. Ngunit sa kasamaang palad, namatay ang ina. Nawalan ng kasama at suporta, naramdaman ni Victor ang matinding kalungkutan. Lumipas ang mga taon, ginugol ni Leupold ang lahat ng oras sa kanyang nakababatang anak na si William, habang si Victor ay napapabayaan. Dahil dito, nagtaka si Victor kung paano namatay ang kanyang ina sa ilalim ng pangangalaga ng pinakamagaling na doktor sa bansa. Isang araw, hinarap niya ang kanyang ama at inakusahan ito na pinayagan ang pagkamatay ng kanyang ina para makuha ang anak na gusto niya. Sumagot lang si Leupold na walang makakatalo sa kamatayan. Nangako si Victor na isang araw, kanyang mamamayani sa buhay at kamatayan. Sa gabing iyon, nanaginip siya ng isang nakakatakot na itim na anghel na pinalilibutan ng apoy, na nagbigay inspirasyon sa kanya na magiging mas mahusay na Cirujano kaysa sa kanyang ama. Sa kasalukuyan, sinira ng nilalang ang yelo at bumalik sa ibabaw para muling hanapin ang barko. Samantala,
ipinagpapatuloy ni Victor ang kanyang kwento. Pagkatapos ng kamatayan ni Lupol, ipinadala si William sa Vienna upang manirahan sa ilang kamag-anak, habang naglakbay si Victor sa London at Edinburgh. Sa mga taon, ginugol niya ang lahat ng oras sa pagpapalawak ng kanyang kaalaman. Noong 1955, sa Royal College of Medicine, iminungkahi ni Victor na kayang pigilan ng tao ang kamatayan at ipinakita ang labi ng isang tindero. Ngunit ang braso ay pagmamay-ari ng isang karpintero at pinagdugtong-dugtong ni Victor ang mga ito. Kinikonekta niya ang isang aparato sa katawan, at namangha ang lahat ng ito ay kumilos. Gumagamit si Victor ng kuryente, at sinabi ng isang propesor na parang palabas lamang ito. Upang patunayan ang kabaligtaran, itinapon ni Victor ang isang bola. Agad itong nahuli ng katawan, na nagpapatunay na gumagana ang utak at hindi lamang gumagalaw ang mga kalamnan dahil sa kuryente. Tinawag ng mga propesor ang proyekto bilang kasuklam-suklam at kasalanan, na tanging Diyos lamang ang may kapangyarihang magbigay at kumuha ng buhay. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo at naging magulo ang tao habang tahimik na nanunood si Henrik sa kanyang sulok. Matapos tanggalin ang koneksyon ng katawan, umalis si Victor sa gusali. Agad siyang sinundan ni Henrik, na ipinaliwanag na ipinadala siya ni William, na bibisita kay Victor sa loob ng ilang araw. Gusto ni William ipakilala si Victor sa kanyang kasintahan, na pamangkin din ni Henrik. Nang tanungin ni Victor tungkol sa kanyang presentasyon, sinabi ni Henrik na kahanga-hanga ito, ngunit nagkamali si Victor dahil sobrang sabik. Hiniling ni Henrik na manatili si Victor sa Edinburgh ng 3 araw pa, dahil ipapakita niya ang isang pambihirang bagay. 3 araw matapos iyon, bumisita si Victor kay Henrik sa kanyang tahanan dala ang kanyang research. Ipinaliwanag ni Henrik na dati siyang siruhano sa hukbo at ipinakita ang isang kahoy na plato na may buong nervous system na nakatago na parang isang obra. Pinag-usapan nila ang detalye kung paano maaaring mag-imbak ng enerhiya ang katawan ng tao, na nagbigay kay Victor ng bagong ideya para sa pagpapabuti ng kanyang proyekto. Nag-alok si Henrik na ibahagi lahat ng kanyang resources kay Victor at nangako na kaalaman lamang ang gusto niya bilang kapalit, kahit maaari niyang hilingin kay Victor ang isang pabor sa hinaharap. Sinabi ni Victor na pag-iisipan niya ito at umalis upang sa wakas ay makipagkita sa kanyang kapatid. Ipinakilala ni William si Victor sa kanyang fiancée na si Elizabeth at sabay silang nag-dinner. Ngunit agad na nasira ang magandang mood nang sabihin ni William na si Victor ay palaging naghahanap ng atensyon, at tinawag siya ni Elizabeth na hanggal. Sa kasalukuyan, nagsimula si Victor na umubo ng dugo, kaya binigyan siya ng doktor ng gamot. Biglang nagsimulang sumigaw ang crew sa labas at may isang lalaki na dumating para kuhanin si Anderson. Ayon sa kanila, may nakakita na papalapit ang nilalang, ngunit nang tingnan ni Anderson, wala siyang nakikitang anuman. Natakot ang crew at inisip na dapat nilang alisin si Victor. Ngunit sinabi ni Anderson na protektado si Victor sa kanya. Malapit noon, nakatitig ang nilalang sa barko. Nang bumalik si Anderson, ipinagpatuloy ni Victor ang kanyang kwento. Ilang linggo matapos ang nakakailang dinner, dinala ni Henrik ang magkapatid sa isang lumang abandoned castle sa gitna ng wala. Sa wakas, tinanggap ni Victor ang alok at ipinakita sa kanya kung paano gagawin ang kastilyo na pinakamagandang laboratorio. Pagkatapos nito, nagsimulang bumisita si Victor sa pinakamalapit na bayan, madalas upang bumili ng mga bangkay ng mga nahatulang kriminal na kanyang ginagamit bilang bahagi sa kanyang eksperimento. Isang araw, nagulat siya nang makita si Elizabeth sa bayan, kaya sinundan niya ito at natuklasan na bumibisita ito sa lokal na simbahan para magkumpisal. Nauna si Victor sa confessional at nagkunwaring pari upang marinig ang kanyang sasabihin. Ipinaliwanag ni Elizabeth na ang kanyang brother-in-law ay masama at malupit, kaya binuksan ni Victor ang bintana at napagtanto na alam niya palagi na nandoon siya. Kalaunan, sa isang dinner party, tiningnan ni Victor ang mga binili ni Elizabeth na libro at nalaman na interesado ito sa insekto. Ipinahayag niya ang interes sa agham at sa maliliit na kababalaghan ng buhay, na labis na ikinatuwa ni Victor kaya inimbitahan niya itong sumayaw. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na nangongolekta si Victor ng mga bangkay at bumibisita sa mga smith upang kunin ang mga pyesa ng makina na kailangan niya. Mas madalas din niyang ginugugol ang oras kay Elizabeth. Hindi umuusad ang kanyang mga eksperimento, kaya hinarap siya ni Henrik ng pribado at sinabi na pinapabayaan niya ang proyekto dahil sa babae. Ipinaliwanag ni Henrik na malapit nang matapos ang digmaan, kaya binigyan niya si Victor ng huling linggo upang makamit ang isang tagumpay. Pagkaraan, bumisita si Elizabeth kay Victor sa lab. Sinabi niya na nararamdaman niya ang koneksyon sa kanila at sinubukan siyang halikan,
ngunit umatras si Elizabeth at sinabi na pinili na niya si William. Pagkatapos niyang umalis, naligo si Victor upang magmuni-muni sa kanyang pagkabigo sa pag-ibig. Pinuno ito ng inspirasyon si Victor at sa wakas, na-realize niya kung ano ang kulang sa kanyang eksperimento. Binago niya ang koneksyon ng baterya at muli niyang pinagalaw ang katawan. Pagkatapos, pumunta sina Henrik at Victor sa isang battlefield upang mangalap ng maraming bangkay hanggat maaari. Sa mga sumunod na araw, masigasig na pinipili ni Victor ang pinakamahusay na bahagi mula sa bawat katawan upang buuin ang isang tao mula sa simula. Paminsan-minsan, bumibisita si Henrik upang kuhanan ng litrato ang proseso. Isang gabi, napansin ni Victor ang paparating na bagyo, kaya inihanda niya ang nilalang para sa paggising. Pagkatapos, hinanap niya si Henrik at natagpuan siyang nakatago sa likod ng isang salamin na halos walang buhok sa ulo. Lumalabas na suot nito ang wig upang itago na may kanser siya at hindi natatagal ang buhay. Sa wakas, ibinunyag ni Henrik ang pabor na gusto niya kay Victor, dapat ilipat ang kanyang utak sa nilalang upang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Tumanggi si Victor at tumakbo pataas. Sa bubong ng kastilyo, umakyat si Victor sa tore at ikinabit ang isang aparato na ikokonekta ang nilalang sa kidlat. Pagbaba niya, nakita niya si Henrik na nakikiusap na pag-isipan ito muli. Inaalok niya ang lahat ng kanyang pera at pati si Elizabeth bilang kapalit, ngunit tumanggi si Victor at ipinaliwanag na ang kanser ay kontaminado na sa bawat bahagi ni Henrik, kasama ang utak at dugo. Galit na galit, kinuha ni Henrik ang isang piraso ng aparato at nagbanta na ihahagis ito pababa sa tore. Sinubukan ni Victor na bawiin ito at sa laban, parehong nahulog si Henrik at ang piraso, at namatay si Henrik kaagad. Dali-dali, bumaba si Victor sa ibaba at pagkatapos suriin ang katawan, kinuha niya ang piraso at ikinabit sa makina. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng problema ang aparato, kaya kailangan niyang mabilis ayusin lahat. Nang sa wakas ay tumama ang kidlat, napuno ng sparks ang lab at dam alloy ang kuryente sa katawan ng nilalang. Pagkatapos, tinanggal ni Victor ang koneksyon at sinuri ang pulso ng nilalang, ngunit sa kasamaang palad, wala itong buhay. Sumigaw siya sa galit bago pumasok sa kanyang kwarto at nanaginip muli ng itim na anghel. Kinabukasan, nagising si Victor nang marinig niyang tinatawag siya ng kanyang ina. Nang tumingin siya pataas, nagulat siya nang makita ang nilalang na nakatayo sa harap niya. Lumapit si Victor at ginaya ng nilalang ang lahat ng kanyang kilos, ngunit natakot sa sikat ng araw nang buksan ni Victor ang mga kurtina. Tinuruan siya ni Victor na ligtas ang araw at pinilit ulitin ang kanyang pangalan bago niyakap upang marinig ang tibok ng puso. Pagkatapos, dinala siya ni Victor sa isang tunnel sa ilalim ng kastilyo at ikanadina upang itago muna. Habang lumilipas ang mga linggo, lumalakas ang nilalang, ngunit hindi matutong magsalita. Halos hindi natutulog si Victor dahil kailangan niyang alagaan ito tulad ng isang bagong silang, at ayaw niya kapag sinusubukang hawakan siya ng nilalang. Isang araw, kinuha ng nilalang ang isang labaha at aksidenteng nasaktan ang sarili. Inihanda ni Victor ang suturing, ngunit sa kanyang pagkagulat, nagsara na ito ng kusa. Sa tuwing nawawalan ng pasensya si Victor at sumasabak, lumalayo ang nilalang sa takot. Pagkatapos ng maraming linggo na walang liham mula kay Henrik, nagdesisyon sina William at Elizabeth na bisitahin ang kastilyo. Sinabi ni Victor na wala si Henrik at babalik pa sa ilang araw. Dinala niya si William sa kanyang lab. Samantala, narinig ni Elizabeth ang ingay at sinundan sila patungo sa tunnel kung saan nagulat siyang makita ang nilalang. Hinawakan nila ang mga kamay at nagtaka siya kung sino ang nakasakit sa kanya. Pagkatapos, dali-daling pumunta si Elizabeth sa lab at tinanong si Victor kung bakit nasaktan ang isang tao sa ganoong paraan. Dinala ni Victor ang dalawa sa tunnel at ipinaliwanag na siya ang lumikha nito. Habang ibinabalik ng nilalang ang nahulog na gloves ni Elizabeth, nagtanong si William kung matalino ito, ngunit hindi sumagot si Victor. Napagtanto ni William na hindi kailanman naisip ni Victor kung aling bahagi ng katawan ang naglalaman ng kaluluwa. Nang gabing iyon, naglilibang ang nilalang sa pamamagitan ng paglalaro ng mga dahon sa tubig at pinapanood itong lumutang palayo. Nang bumisita si Elizabeth, binigyan niya ito ng isang dahon. Sinubukan nitong turuan ang nilalang na sabihin ang kanyang pangalan at ipinakita kung paano gumalaw ang lalamunan, ngunit hindi ito tumugon. Pagkatapos umalis si Elizabeth, sa wakas ay nasabi rin ng nilalang ang kanyang pangalan. Nakita ni Victor na bumalik si Elizabeth at pinagsabihan siya, ngunit nagalit lamang ito nang tawagin ni Victor ang nilalang na, "It." Pagkatapos, nagalit si Victor tungkol sa kakulangan ng katalinuhan ng nilalang at sinisi ito sa pagkabigo ng koneksyon sa utak.
Ngunit sa tingin ni Elizabeth, may pagkaunawa sa mga mata ng nilalang at tinawag si Victor na halimaw dahil naglalaro siya ng Diyos. Frustrated, pumunta si Victor sa tunnel at sinubukang pilitin ang nilalang na tumayo sa isang tiyak na paraan. Nang hindi ito sumunod, hinampas ni Victor gamit ang fire poker at hindi sinasadyang nasabi ang paraan ng pagtuturo ng kanyang ama. Pagkatapos mabato at masigawan ng ilang beses, umungal ang nilalang at kinuha ang poker upang madaling baluktutin ito. Patuloy din itong inuulit ang pangalan ni Victor hanggang sa umalis siya. Kinabukasan, sinabi ni Victor kay William na nagkamali siya at masyadong delikado ang nilalang. Ipinakita rin niya kay William ang katawan ni Henrik, na sinasabi na pinatay siya ng nilalang. Pinaniwala ni Victor ang kanyang kapatid na dalhin si Elizabeth para sa kanyang kaligtasan. Bago umalis, tinanong ni William kung tatagal ang buhay ng nilalang, at tiniyak ni Victor na maikli lamang ito. Pagkatapos, ibinuhos ni Victor ang gasolina sa buong lab. Sa tunnel, sa parehong oras, nakaramdam si Elizabeth ng masamang pakiramdam at pinasakyan ang karwahe pabalik. Binigyan ni Victor ang nilalang ng huling pagkakataon na magsalita, at inulit nito ang pangalan nina Victor at Elizabeth. Sa isang sandali, nagulat si Victor, ngunit iniisip pa rin niyang hindi sapat ito, kaya sinunog niya ang gusali, iniwan ang nilalang na nakakadena sa tunnel. Sa kanyang paglabas, narinig niya ang nilalang na desperadong sumisigaw ng kanyang pangalan. Nagdadalawang isip si Victor at sinubukang bumalik, ngunit nang buksan niya ang pinto, isang bola ng apoy ang bumato sa kanya at seryosong nasugatan ang kanyang paa. Pagkatapos, sumabog ang tore at nagdulot ng malaking pagsabog at pagbagsak. Kaya nang dumating si Elizabeth, inisip niyang huli na siya. Sa kasalukuyan, narinig ni Anderson ang sigaw sa labas at binuksan ang pinto upang suriin. Lumitaw ang nilalang at agad na pinabagsak siya, na may intensyon na patayin. Sumigaw si Victor na itigil ito at hilingin na siya na lamang ang kunin. Nang sabihin ni Anderson na tapusin silang dalawa, nagpa siya ang nilalang na dapat marinig ng kapitan ang kanyang kwento. Sa gitna ng apoy, nahulog ang mga bahagi ng aparato sa shaft at natakot ang nilalang. Sa kanyang takot, nagawa niyang basagin ang kanyang mga kadena at makatakas sa pamamagitan ng pag-slide sa drain, na nahulog sa dagat bago ang malaking pagsabog. Pagkaraan, nagising ang nilalang sa tabing dagat. Naglibot-libot ito at pumasok sa gubat kung saan natagpuan niya ang mga kalansay ng lahat ng katawan na ginamit ni Victor, na isinusuot niya bilang jacket. Namangha siya sa tanawin ng mga USA at pinakain ng berries bago kumain ng ilan para sa sarili. Biglang tinamaan ng bala ang ulo ng isang USA at namatay. Tumalikod ang nilalang at nakita ang dalawang mangangaso na sobrang natakot sa tanawin ng isang halimaw kaya pinaputukan din siya. Pininsala siya ng mga bala ngunit hindi pinatay, kaya tumakas ang nilalang. Matapos maglakbay, nakakita siya ng isang bukid at nagtago sa shed. Natulog siya habang nakatitig sa mga daga. Kinabukasan, narinig ng nilalang na bumalik ang mga mangangaso at ikinwento sa kanilang pamilya ang nangyari. Dalawa sa miyembro ng pamilya ay isang matandang bulag at isang maliit na batang babae. Pinanood ng nilalang sila sa pamamagitan ng mga bitek sa pader at paminsan-minsan ay sinundan sa gubat dahil humahanga siya sa kabaitan at pagmamahalan nila sa isa't isa. Tinuruan din ng matanda ang bata kung paano magbasa. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga leksyon, natutunan ng nilalang kung paano magsalita. Araw-araw, ninanais ng nilalang na maging bahagi ng magandang pamilyang ito. Kaya, gumagawa siya ng mga bagay para sa kanila ng lihim, tulad ng paglagay ng kahoy sa labas ng bahay at pag-aayos ng bakod. Sinabi ng matanda sa bata na ito ay gawa ng mga espiritu ng gubat, at iniiwan nila ang mga alay na masayang kinukuha ng nilalang para sa sarili. Isang araw, napalibutan ng mga lobo ang bukid at sinimulang patayin ang mga tupa. Namangha ang nilalang habang pinaputukan ng mga mangangaso ang mga lobo at natutunan na hindi lahat ng karahasan ay dahil sa galit. Minsan, pinapatay lamang ang isang tao dahil sa kung sino siya. Pagkaraan, umalis ang pamilya para sa taglamig at naiwan ang matanda mag-isa. Kaya pumasok ang nilalang sa pangunahing bahay. Tinanggap siya ng matanda ng mabuti, iniisip na isa siyang be hero. Nang aksidenteng nabasag ng nilalang ang isang bote, natakot siya dahil inaasahan niyang parusahan siya. Ngunit patuloy ang kabaitan ng matanda. Napagtanto ng matanda na ang estranghero na ito ang taong tumutulong sa kanila ng lihim. Kaya inanyayahan niya itong manatili at tinawag na kaibigan, niyakap pa siya. Sa mga sumunod na araw, magkasama ang nilalang at matanda sa lahat ng oras. Naglalakad sila at nakabasa ang nilalang ng maraming libro.
Ipinahayag din niya na wala siyang maalala tungkol sa buhay bago siya nagising sa tabing dagat, bagamat paminsan-minsan ay nananaginip tungkol sa isang misteryosong lalaki na nagngangalang Victor. Sinabi ng matanda na sundan niya ang mga larawan na nakikita sa kanyang panaginip, kaya naghanap ang nilalang sa paligid hanggang sa makita ang nawasak na kastilyo. Sa gitna ng mga debris, natuklasan niya ang mga notes ni Victor at mga litrato ni Henrik, na sa wakas ay nagsabi sa kanya kung saan siya nagmula. Sa isang sobra, binasa niya ang buong pangalan at address ni Victor sa lungsod. Nang bumalik ang nilalang sa bukid, nagulat siya nang makita ang mga lobo sa pangunahing bahay. Dali-dali siyang pumasok at inatake siya ng mga hayop, kaya nakipaglaban at napatay ang ilan sa pinakamakalupang paraan. Natakot ang ibang lobo at mabilis na tumakas. Pagkatapos, sinuri niya ang matanda, na malubhang nasugatan ngunit buhay pa rin. Ipinaliwanag ng nilalang na natutunan niyang isa siyang halimaw. Ngunit itinama siya ng matanda at sinabing siya ay kaibigan bago siya mamatay. Sa sandaling iyon, bumalik ang mga mangangaso at nakilala ang nilalang mula sa insidente ng USA. Akala nila pinatay niya ang matanda, kaya nagbukas sila ng apoy at tinusok ang nilalang. Ngunit dahil hindi ito namamatay, umatras ang mga mangangaso sa takot. Lumabas ang nilalang at pinaputukan siya ng ilang beses hanggang sa bumagsak. Pagkatapos, iniwan siya ng mga mangangaso na akala nilang patay na siya. Ilang oras matapos iyon, nagising ang nilalang matapos gumaling ang kanyang mga sugat. Napagtanto niya na hindi na siya mamamatay, kaya sa halip, nais niya ng kasama para sa kanyang walang hanggang buhay. Samantala, nawalan si Victor ng isang paa at gumagamit ng prosthetic. Bawat gabi, nananaginip siya tungkol sa itim na anghel na sinusubaybayan siya at nagpaparamdam ng pagkakasala. Sa gabi ng kasal ni William, bumisita si Victor kay Elizabeth upang batiin siya sa masayang pag-aasawa, ngunit hindi matiis ni Elizabeth ang makita siya at sinapak siya para mapilitang umalis. Ipinakita rito na hawak pa rin niya ang dahon ng nilalang. Bumalik si Victor sa kanyang kwarto at natagpuan ang pinto ng balkonahe na bukas. Nang lumingon siya, lumabas ang nilalang mula sa mga anino at hilingin kay Victor na gumawa ng kasama para sa kanya. Tumanggi si Victor na gumawa ng isa pang halimaw, kaya sinimulan siyang ihagis ng nilalang sa paligid ng kwarto, sinisira ang lahat ng kasangkapan. Narinig ni Elizabeth ang ingay at dali-daling pumunta sa kwarto ni Victor, emosyonal na nagulat sa muling pagkikita sa nilalang. Gamit ang abala, sinubukang kunin ni Victor ang kanyang baril at putukan ang kanyang nilikha, ngunit pinrotektahan siya ni Elizabeth at siya ang tinamaan ng bala. Ang ingay ay nakatawag kay William at sa lahat ng bisita, kaya sinabi ni Victor na pinatay ng nilalang si Elizabeth. Sinubukan ng mga lalaki hulihin ang nilalang, ngunit napakalakas nito at madali nilang itinatapon ang lahat, na malubhang nasaktan sila sa proseso. Pagkatapos, hilingin ni Elizabeth sa nilalang na dalhin siya, kaya kinuha siya nito at iniwan ang kwarto. Habang tumatawid sa reception area, umatras ang mga bisita sa takot. Samantala, sinuri ni Victor si William, na sinisi ang kanyang kapatid sa lahat at sinabi na si Victor ang tunay na halimaw bago mamatay. Sa isang kuweba malapit, inilapag ng nilalang si Elizabeth. Sinabi niya na hindi niya nahanap ang kanyang lugar sa mundo, ngunit natagpuan niya ito sa nilalang, na nagbigay sa kanya ng kawalang hanggan. Nang siya ay tuluyang mamatay, nagka-crisis ang nilalang. Di nagtagal, pumasok din si Victor sa kuweba, at itulak siya ng nilalang sa pader, binasag ang ilong ni Victor habang hinihiling na patayin ang nilalang na kanyang nilikha. Pagkatapos, tumakas ang nilalang mula sa kuweba, inaasar si Victor na habulin siya. Gutom sa paghihiganti, sinundan ni Victor ang nilalang ng ilang linggo, at sa huli ang habulan ay nauwi sa North Pole. Pagkatapos mamili ng bala at dinamita, nagcamp si Victor sa yelo at naghintay sa kanyang tolda. Nang subukan ng nilalang pumasok, binaril ni Victor ang kanyang kamay at umatras ito. Pagkatapos, sinorpresa siya ng nilalang mula sa likuran at hinayla palabas, aksidenteng nataman ang lampara na nagpasiklab ng apoy sa tolda. Pinutol ng nilalang ang tanging paa ni Victor at binasag ang kanyang kamay nang subukang saksakin ito. Kinuha ng nilalang ang kutsilyo at sinaksak si Victor sa balikat bago tingnan ang kanyang bag. Nang makita ang dinamita, umaasang ito na ang magtatapos sa kanya. Pinilit nito si Victor na sindihan ito bago hayaang tumakas. Ngunit dahil sa kanyang mga sugat, hindi makagalaw ng mabilis si Victor. Sumabog ang dinamita at ang shockwave ay nagpadulas kay Victor pababa sa isang snow dune. Ngunit buhay pa rin ang nilalang. Dito natagpuan sila ng crew. Sa kasalukuyan, hinawakan ni Victor ang kamay ng nilalang at sa wakas humingi ng tawad, tinatawag siyang, "Aking anak,"
at sinabi na ipagpatuloy ang kanyang buhay. Sinabi ng nilalang na pinapatawad siya at namatay si Victor ng payapa habang hinahalikan siya ng nilalang sa noo, tinatawag siyang Ama. Pagkatapos, inutusan ni Anderson ang kanyang mga tauhan na umatras at hinayaan ang nilalang na umalis. Bilang pasasalamat, itulak ng nilalang ang barko upang tuluyang malaya ito mula sa yelo. Habang naglalayag ang barko, tumitig ang nilalang sa araw, gaya ng itinuro ni Victor sa kanya. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.